Yes, babe. Tumigil ang paghinga ni Medina dahil sa naging tawag ni Arkanghel at nang marinig niya ang tinig ng nasa kabilang linya. Kilala niya ang tinig na iyon. Alam niya kung sino ang nagmamay-ari nun. Walang iba, kundi si Rowena, ang first love ng asawa niya. How is she, babe? Malambing na tanong ni Rowena. May malay na ba siya? No, wala pa. Naramdaman ni Medina ang paglingon ng kanyang asawa sa kanya, kaya kahit gusto nang pumatak ng luha sa mga mata niya, ay pinigilan niya. Which is good, dahil malaya natin magagawa ang lahat. Patuloy pa ni Arkanghel. Humalakak naman si Rowena sa kabilang linya. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito kadali ang lahat. Mukhang sang-ayon talaga sa atin ang kapalaran. I know, sagot naman ng kanyang asawa. Tomorrow, I'll transfer her assets to my name. Parang binagsakan ng bato ang puso ni Medina. Hindi siya huminga. Hindi siya gumalaw. Pinilit niyang manatiling nakapikit. Sa kabilang linya, narinig niya pa rin ang masayang tawa ni Rowena. Wow, I can't wait for that. Masiglang sagot ng babae. Make sure everything goes smoothly, okay? Dapat mapunta sa'yo lahat ng ari-arian niya. Naikuyom niya ang kanyang kamao dahil sa galit. Pinipigilan ng panginginig. Tumawa ulit si Rowena. After that, finally, we can live the luxurious life we deserve. Sumagot si Arkanghel. Don't worry, lahat nakaayos na. She's weak right now, mentally and physically. Easy na lang ang mga papeles. Oh, that's good. Just make sure na wala kang palya. Saglit na naging tahimik si Arkanghel bago muling nagsalita. Yes. Once everything is done, pwede na siyang tuluyan. Kapag nakaalis na tayo dito, kapag may mga umampo na sa atin at natupad na natin ang pangarap natin, huwag mo akong kakalimutan, ha? Wika ng batang lalaki. Oo naman, kahit anong mangyari, hindi kita kakalimutan. Ikaw ang pinakamabuti kong naging kaibigan dito eh. Napangiti ang batang lalaki ng malaki. Pangako, balang araw, hahanapin kita sa labas ng bahay ampunan na to. At ako pa rin ang magiging tagapagtanggol mo sa lahat. Ihintayin kita, Brandon. Kahit gaano katagal, maghihintay pa rin ako sa'yo. Lumaki si Medina sa loob ng 4 na sulok ng isang orphanage. Halos doon na siya nagkamuwang. Doon niya na rin nakuha ang pangalang Medina. Wala siyang alaala ng tunay niyang mga magulang. Wala siyang kwento ng unang yakap ng ina. Wala siyang retrato ng amang nagbubuhat sa kanya. Ni hindi niya nga alam kung ano ang dahilan at bakit bigla na lang siyang iniwan ng mga ito. Sa tuwing kasing nagtatanong siya sa madre na nag-alaga sa kanila, wala rin itong maisagot. Hindi rin ito alam ang dahilan ng pag-iwan sa kanya. Noong bata pa siya, madalas ay may mga kwento siyang naririnig mula sa ibang bata tungkol sa mga magulang nilang minsan lang dumadalaw. Naiinggit siya sa kanila kapag nakakarinig siya ng ganon. Kasi kahit binigay sila ng mga ito sa bahay ampunan, naaalala pa rin ang tunay nilang mga magulang. Habang ang magulang niya ay tila hindi malang siya naaalala. Hanggang nalaman niya na may ibang pamilya na pala ang kanyang ina at ang ama naman niya ay matagal na raw na namayapa. Mula noon, hindi na ulit siya naghintay at umasa sa kanila. Sa loob ng bahay ampunan na yon, doon niya nakilala ang matalik niyang kaibigan na si Brandon. Halos kaedad niya lang ito. At tulad niya, wala talaga itong kahit anong balita sa magulang nito. Ito ang naging kakampi niya at kasangga niya sa lahat. Ito rin ang kasama niyang mangarap. Alam nila na balang araw ay may aampon din sa kanila at magkakaroon sila ng sarili nilang pamilya at magulang. Kaya paulit-ulit silang nangako sa isa't isa na hahanapin nila ang isa't isa kapag malaki na sila. Bata pa lamang si Medina, natutunan niya ng maghintay. Maghintay ng araw na may aampon sa kanya o sa kanilang dalawa ni Brandon. Hanggang sa isang araw, dumating ang mag-asawang magbabago ng kaniyang buhay.
ang mag-asawang Cervantes. Mayaman ang mga ito, desente at higit sa lahat mabait. Ito ang umampon sa kanya dahil doon nagkalayo silang dalawa ni Brandon. Ganon pa man, kahit malayo siya sa kaibigan, masaya siya at alam niya na masaya rin si Brandon para sa kanya. Ito kasi ang pangarap nila at natupad na ang kanya. Simula noong inampon siya ng mag-asawa, itinuring siya ng mga ito bilang tunay na anak. Binigyan siya ng sariling kwarto sa malawak na mansyon ng mga ito. Sarili at mamahaling mga laruan. Pero higit sa lahat, binigay nito sa kanya ang pagmamahal na matagal niya nang hinintay. Mula noon, lumaki si Medina sa isang marangyang bahay. Nag-aaral sa magandang paaralan at pinalibutan ng lahat ng bagay na maaaring bilhin ng pera. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Iyon ay ang pangarap niya. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, iisa lang ang laman ng puso niya. At iyon ay ang magkaroon ng sarili niyang pamilya. Isang pamilyang buo at masaya. Isang pamilyang hindi na kailanman magpaparamdam sa anak na siya ay nag-iisa. Madalas siyang sabihin sa sarili, kapag nagkaroon siya ng anak, hindi niya ito papabayaan. Hindi niya ipaparamdam dito ang naranasan niyang kalungkutan nung nasa bahay ampunan pa lamang siya. Ipaparanas niya sa kanyang magiging anak ang pagmamahal na hindi pinagkait sa kanya ng mga umampon sa kanya. Kaya nung nakilala niya si Arcangel, alam niya na agad na ito ang makakatuwang niya sa mga pangarap niya. Sa una, hindi niya akalaing mahuhulog siya rito. Siguro kasi may inaantay ang puso niya. Ngunit kalaunan, nahulog din siya dito. Nagpakasal sila ni Arcangel matapos ang 2 taon nilang relasyon. Isa iyong napaka-engrandeng kasal. Sa isip ni Medina, iyon na ang simula ng pinakamasayang yugto ng kaniyang buhay. Maayos at masaya naman ang kanilang pagsasama. Komportable ang pamumuhay nila dahil pareho naman silang financially stable na. Pero may isang bagay na unti-unting bumigat sa puso ni Medina. Iyon ay ayaw ni Arcangel ng anak. Habang siya ay sobrang pinapangarap iyon. Masyado pang maaga para riyan, Medina. Lagi nito ang sinasabi at ang sasabihin niya dito na gusto niya ng mga magkaanak sila. Hindi ko pa nakikita ang sarili ko bilang ama. Masakit yon para kay Medina dahil para sa kanya, hindi kompleto ang pamilya kung walang anak. Ark, mahina niyang tawag. Yes? Gusto ko na talaga magkaroon ng baby. Natahimik ng ilang saglit si Arcangel. Medina, you know my stand. Alam ko. Pero pangarap ko yon. Simula pa lang naman sinabi ko na sa'yo, diba? Pangarap ko magkaanak. Sa tingin ko naman na magiging mabuting magulang tayo sa kanya. I mean, we're both financially stable. Hindi niya mararanasan ang pagkukulang dahil lahat ay maibibigay natin sa kanya. Tumahimik si Arcangel. Nakatingin lang ito sa kisame. Umabot pa ng ilang segundo hanggang sa marahan ito nagsalita. If that's what's gonna make you happy, then, fine. Nanlaki ang mata ni Medina. Talaga? Tumango lang ito. Yes, susubukan ko rin na maging isang mabuting ama sa kanya. At nang dahil sa sinabi nito, agad niya itong niyakap at pinugpog ng halik sa pisngi. Thank you, Ark. Ilang buwan lang lumipas mula noon, natupad na ang pangarap niya. Siya nga ay nagdalang tao na. Hindi mapantayan ang saya ng Medina nang kumpirmahin niyo ng doktor sa kanya. At para maging espesyal ang pagbabalita niya sa kanyang asawa, naganda siya ng sorpresa para kay Arcangel. Nag-decorate siya ng dining area, naganda siya ng cake at kahong ang laman ay pregnancy test na may positive result. Nang dumating si Arcangel galing trabaho, sinalubong ito ni Medina na may malapad ng ngiti. Ark, may surprise ako. Umupo ang lalaki sa mesa. Wala malang excitement sa mga mata nito na binuksan ang kahon na hinanda niya. Tiningnan nito ang laman at napakunot ang noo. Akala niya ay matutuwa rin ito. Pero sa halip na iyon, naging tahimik ito. Inaasahan ni Medina ang ngiti. Nagyayakapin siya nito dahil sa tuwa. Pero wala. Tumingin lang si Arcangel sa pregnancy test.
Tapos, sa kanya. So, you're pregnant? Tumango si Medina. Yes, we're having a baby. Walang emosyon ang mukha ni Arcangel. Oh, iyon lang ang sinabi nito. At dahil doon naglaho ang kanyang ngiti, tila nanlamig din ang katawan ni Medina. Aren't you happy? Tumayo si Arcangel. I'm happy. Kinuha na nito ang jacket na pinatong sa upuan kanina sabay sabi, magpapahinga na ako. I have work tomorrow. I'm tired. At iniwan na siya nitong mag-isa sa kusina. Nakatayo lamang si Medina. Sinundan niya ng tingin ang asawa bago niya napasapo ang kaniyang tiyan. Hindi niya namalaya na unti-unti rin palang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. At doon niya unang naramdaman na baka ang pangarap niyang masayang pamilya ay di pala pareho sa pangarap ng lalaking pinakasalan niya. Simula na magdalang tao sa Medina, lalo niyang napansin ang mga bagay na pilit niyang iniiwasang bigyan ng kahulugan. Hindi niya talaga nakitaan ng excitement sa Arcangel ngayon na magkakaanak na sila. Ni hindi nga ito halos naglaan ng oras para sa kanya. Walang kislap sa mata dahil sa saya na inaasahan niyang makita sa isang lalaking magiging ama na. Tuwing hahaplasin niya ang kanyang tiyan at sasabihin, Baby, andito na si Daddy. Tanging katahimikan lang ang sinasagot ni Arcangel. Minsan, sinusubukan niya ring ilapit ang kamay ng asawa sa kanyang tiyan. Baka sakali na hindi lang talaga ito sanay na magpakita ng affection. Kasi tulad niya, ay ito lang din ang unang beses na magiging isang magulang ito. Pero wala pa rin talaga. Sa halip na haplasin ang tiyan niya at subukang makipag-connect sa anak nila, inaalis lang nito ang kamay. Later, I'm tired. Siyempre nalulungkot siya dahil ibang-iba ang nangyayari sa pinapangarap niya noon. Pero pilit niyang inuunawa ang asawa at ang posibleng dahilan kaya nagkaganito ito. Iniisip niya na siguro stress lang ito sa trabaho. Engineer ang kanyang asawa at hindi rin biro ang responsibility nito. Kailangan niya itong intindihin. Nag-a-adjust pa ito. Pinili niyang maging tahimik. Pinili niyang umunawa. Kahit paminsan, wala rin namang kwenta ang rason na yon kasi siya nga ay busy rin bilang CEO. Pero hands-on sa magiging anak nila. Tuwing may check-up siya, hindi si Arcangel ang kasama niya, kundi ang matalik niyang kaibigan na si Gemma. Si Gemma na ang naging sandalan niya. Ito na ang nag-aruga sa kanila ng magiging anak niya. Healthy daw si baby. Mahina niyang sabi sa kay Gemma. Ngumiti rin sa Gemma. That's good. Pero may mga seryosong napatingin nito kay Medina. Med? Again, wala na naman si Arcangel? Napabuntong hininga si Medina. May meeting daw Biglaan kaya hindi niya ako nasamahan. Mabuti na nga lang hindi ka busy kaya hindi ako mag-isa. Ayoko naman kasi na magpasama sa secretary ko dahil lagpas na to sa duty niya bilang secretary ko. Umiling si Gemma. Every check-up mo may meeting siya? Natahimik si Medina. Med, be honest with me. Tumingin siya sa kaibigan. Ano ba talaga nangyayari? Bakit hindi mo lang niya magawang samahan ka sa mga ganito? Siya ang ama but he's always absent. Busy lang talaga siya, Gem. Napakunot ang noo ni Gemma. Hindi naman yata sapat na dahilan kahit gaano pa siya ka-busy. Dapat naglalaan pa rin siya ng oras para sa inyo ng anak niyo dahil responsibilidad niya yan. Huminga ng malalim si Gemma. Alam mo, sa totoo lang, feeling ko may tinatago sa'yo ang asawa mo. Gem, I'm serious, dugtong nito. A husband who loves his wife and unborn child would make time kahit gaano pa siya ka-busy. Umiling naman si Medina. Nag-overthink ka lang. Sadyang marami lang siyang responsibility sa kanyang trabaho at kailangan niyang unahin yon. Tumawa siya ng pilit. Baka nadadala ka lang sa nangyayari sa'yo. Exactly. Mahina nitong sagot. Niloko ko ng asawa ko, Med. Akala ko okay kami. Akala ko mahal niya ako. Pero habang nagbubulag-bulagan ako,
may iba na pala. Tumingin ito kay Medina. So if I were you, magiging maingat pa rin ako. Hinawakan nito ang kamay niya. Ayoko maranasan mo yung pinagdaanan ko. Nangilid ang luha ni Medina, pero ngumiti pa rin siya. Jem, huwag ka mag-aalala. Maayos lang ako. Hinamplas niya rin ang kanyang sinapupunan. At saka, may baby ako. Hindi ko hahayaang masira ng overthinking ang kapayapaan naming dalawa. Napabuntong hininga si Gemma. Sana tama ka. Pero, just be careful, okay? Tumango si Medina. Pero sa loob ng puso niya, mariin niyang sinabi, hindi siya magdududa. Hindi niya pagdududahan ang pagmamahal sa kanya ni Arcangel. Mahal siya ni Arcangel. May sinumpaan sila sa harap ng Diyos at iyon ang mas mahalaga. Hindi siya nito lolokohin. At kahit may maliit na tinig sa isipan niya, ang nagbabala, pinili niyang patahimikin iyon. Lumipas ang ilang linggo at kahit nagdadalang tao ay nananatili pa rin siyang abala sa negosyo dahil kailangan siya ng buong kumpanya. Matagal nang wala ang mga magulang na umampon kay Medina at nang pumanaw ang mga ito, hindi lamang bahay at ari-arian ang iniwan sa kanya, kundi isang napakalaking responsibilidad. Araw-araw siyang nasa opisina. Meeting dito, conference call doon. Contracts, investors, deadlines. Halos wala na siyang pahinga. Ngunit wala siyang naging reklamo. Kahit buntis, kahit madalas ang sumasakit ang ulo niya dahil sa stress sa krisis na kanilang kinahaharap. Kahit pa nanginginig na minsan ang kamay niya sa pagod. Pinipilit niya pa rin ngumiti sa harap ng mga empleyado. Pinipilit pa rin niyang maging matatag dahil ito ang iniwan sa kanya ng mga magulang niya at hindi niya hahayaang bumagsak ang pinaghirapan ng mga ito. Isang hapon, habang nasa kalagitnaan siya ng meeting, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo. Nanlalambot ang tuhod niya na parang umiikot ang paligid. Ma'am Medina, narinig niyang may tumawag sa kanya. Sinubukan niyang tumayo pero lalo pang nanghina ang tuhod niya. Umikot at nandilim din ang kanyang paningin. At bago pa siya tuluyang bumagsak, naramdaman na lang niyang may sumalo sa kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata, puting kisame ang bumungad sa kanya. May mahinang tunog ng monitor sa tabi niya. Alam niya na agad na sinugod siya sa ospital. Med, agad na lumapit ang nag-aalang si Gemma sa kanya. Thank God, gising ka na. Mahina siyang ngumiti. Gem, muntik mo kaming patayin sa kaba. Sabi ni Gemma habang hawak ang kamay niya. Maya-maya pa ay pumasok ang doktor. Good afternoon, Mrs. Alcantara. Tumango si Medina. Doc, kamusta po ang baby ko? Nagkatinginan sandali ang doktor at nurse bago humarap muli sa kanya. I'll be honest with you, Mrs. Alcantara. Biglang kumabog ang dibdib niya. Hindi maganda ang kutob niya dahil base pa lang sa ekspresyon ng doktor ay mabigat na ang sasabihin nito. Humina ang kapit ng sanggol sa sinapupunan mo. Nanlamig ang mga kamay ni Medina. Ano po? Ano pong ibig sabihin nun? May existing condition ka sa ovaryo. Dahilan kaya mas masela ng pagdadalang tao mo. At dahil sa sobrang stress at pagod mo, naaapektuhan na rin ang pagbubuntis mo. Napapikit si Medina. Delikado po ba ang baby ko? Sa ngayon ay stable pa, pero kailangan mo ng dobleng pag-iingat. Tumitig sa kanya ang doktor. And I strongly advise you to avoid severe stress. Alam namin ang katayuan mo. CEO ka ng isa sa pinakamalaking kumpanya at hindi maiiwasan ang stress doon. Pero kahit gaano pa kalaki ang responsibility mo, mas mahalaga pa rin ang buhay ng anak mo. Iingatan ko po siya, Doc. Hinaplos niya rin ang kanyang sinapupunan at nakaramdam ng awa para sa kanyang magiging anak. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak ko, Doc. Ngumiti ang doktor. I'm hoping you really mean that. Paglabas ang doktor, agad siyang nilapitan ni Gemma. Matt, okay lang ako. Mahina niyang sabi. Pero nanginginig ang boses. Umupo si Gemma sa tabi niya. Why don't you take a break kaya muna?
Umiling si Medina. Hindi pwede. Med, Jam, ang kumpanya. Iniwan yan sa akin ng mga magulang ko. Responsibility ko yan. Napabuntong hininga si Gemma. At least hayaan mong tulungan ka malang ni Arcangel. Tahimik si Medina. Why not let your husband handle some of it? Umiling siya. Simula pa lang gusto ko nang ako ang mamahala sa kumpanya. I insisted na ako ang maging CEO. Pero Med, hindi ako pumayag na may ibang humawak dito. Dugtong niya. Sa akin to pinagkatiwala. Kaya hindi rin ako papayag na ipahawak to sa iba. Kahit ngayon ay may asawa na ako. Napatingin sa kanya si Gemma. At least man lang, diba? Dapat sinusuportahan ka ng asawa mo. Humanga ito ng malalim. Hindi maganda para sa'yo ang sobrang stress. Saglit namang tumigil si Gemma bago pa nagsalita ulit. And I'm sure, dinagdagan pa ng asawa mo ang stress sa ngayon. Parang wala man lang siyang pakialam sa'yo eh. O sa baby ninyo? Napapikit si Medina. Gem, kaya mo bang akuin lahat ng mag-isa? Mahina siyang ngumiti. Kaya ko. Pilit niyang nagmukhang matatag. Sanay na ako. Tumango si Gemma pero halatang hindi kumbinsido. You don't have to be strong all the time, Med. Hinawakan nito ang kamay niya. May asawa ka. Hindi ka dapat nag-iisa. Kahit sinugod na siya sa ospital, kahit sinabi na ng doktor na humihina ang kapit ng sanggol sa kanyang sinapupunan, ni minsan hindi nagpakita ng matinding pag-aalala si Arcangel. Dumalaw naman ito sa ospital. Oo, pero sandali lang. At habang nakaupo sa gilid ng kama niya, hawak nito ang cellphone. Parang mas abala pa sa emails kesa sa kalagayan ng sariling asawa. Tahimik lamang sa Medina. Pinagmamasdan lamang niya ang mukha ng lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking pinangarap niyang kasamang bumuo ng masayang pamilya. Sinabi ng doktor na kailangan kong umiwas sa stress. Sabi ni Medina sa kanyang asawa. Tumango lamang si Arcangel. Yeah, I heard. Iyan lang ang sinabi nito. Walang lambing, walang pag-aalala sa kanila ng magiging anak nila. Huminga ng malalim si Medina. Ark, saglit itong tumingin sa kanya. Humihina raw ang kapit ng baby natin. Nonchalant ang reaksyon ni Arcangel. Ganun ba? Nanikip ang dibdib ni Medina. Kanina pa mabigat ang pakiramdam niya, pero lalo lang iyong bumigat. Gusto niya sana na marinig mula dito ang mga katagang kahit papaano ay magpapagaan sa loob niya. Tulad ng, don't worry, I'm here. Hindi natin hahayaan na may hindi magandang mangyari sa anak natin. O kaya ng, magpahinga ka muna. I'll take care of you. Ako nang bahala sa lahat. Pero wala. Tahimik lang ulit si Arcangel at bumalik sa pag-scroll sa cellphone. Sa sandaling iyon, napatanong si Medina sa sarili niya kung may pakialam ba talaga ito sa kanila. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Medina na unawain ang asawa. Pinili niyang ipikit ang mga mata sa mga senyales. Pinili niyang isipin na baka pagod lang ito, na baka stress lang sa trabaho, na baka hindi lang sanay magpahayag ng emosyon. At pagkatapos ng ilang araw na pahinga, bumalik siya agad sa opisina. Bumalik sa meetings. Bumalik sa papel niya sa isang matatag na CEO. Parang walang nangyari. Si Gemma lamang ang palaging nakaabang sa kanya. Ano ka ba, Med? Sermon nito isang araw habang magkasabay silang nagpapahinga sa opisina. Kakagaling mo lang sa ospital tapos subsub ka na naman sa trabaho? Hindi mo ba natatandaan ang sinabi sa'yo ng doktor? Kaya ko pa naman. Hindi naman yan ang punto. Napabuntong hininga si Gemma. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa'yo. Nadadamay ang bata. Hinaplos na Medina ang tiyan niya. Oo, alam ko. Then please, magpahinga ka naman. Mahina siyang umiti. Nagpapahinga naman ako. Hindi ko naman sinusunog ang kilay ko sa mga trabaho. Marami lang talagang kailangang tapusin.
Dumating ang araw ng malaking corporate party. Isa ito ang engrandeng pagtitipon na hinanda ng Cervantes Empire para sa lahat. Lahat ng executives, board members, mga malalaking investors at halos buong workforce ng kumpanya ay naroon. Plano na Medina na sa gabing yun niya i-announce ang isang napakahalagang balita, ang pagbubuntis niya, ang pagsilang ng magiging tagapagmana ng kumpanya. Sinabihan na niya si Arcangel ilang araw pa lang tungkol sa party na ito at ang magiging announcement ng pagbubuntis niya. Please, attend the party. Pakiusap niya noon. Mahalaga sa akin to. Tumango si Arcangel. I'll try. Pero sa araw mismo ng party, isang text lang ang natanggap niya mula sa kanyang asawa. Sorry, Med. May urgent project. I can't make it. Napaupo si Medina sa harap ng salamin habang binabasa ang mensahe ni Arcangel. Nakasuot na siya ngayon ng eleganteng gown. Sobrang ganda ng naging pagkakaayos sa kanya. Pero ang mga mata niya halatang malungkot. Wala naman siya nagawa kasi kahit pa nakiusap na siya sa kanyang asawa, ay hindi naman ito nag-reply. Mukhang mas pinili na talaga nito ang projects kesa sa mahalagang araw na ito. Pinilit niyang ngumiti bago lumabas ang kwarto nang sa ganon ay walang ibang makahalata ng lungkot niya. Sa ballroom, sinalubong siya ng masigabong palakpakan ng mga guests at ganon din ang sunod-sunod na pag-flash ng kamera. Good evening, everyone! Masiglang bati ng host. Ngumiti si Medina sa lahat. Nakipagkamay at nakipag-usap sa mga ito kahit mabigat ang dibdib. Nang dumating na ang oras ng announcement, umakyat siya sa entablado. Good evening. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa kumpanya. Huminga siya ng malalim. At ngayong gabi, I'm happy to share something very personal. Hinaplas niya ang tiyan niya dahil doon ay agad na nagtinginan ng mga guests. At nang nakumpirma ang mga haka-haka nila sa mga sumunod niyang sinabi, I'm pregnant. Nag-echo ang hiyawan at palakpakan sa buong ballroom. May ilan pa ngang natumayo sa tuwa. Congratulations, Mama Dina! Finally! So, the heir is coming. Matamis na ngumiti naman si Medina sa mga ito. Thank you, taos puso niyang sabi. Tunay na masaya ang kanyang puso dahil magiliw ang naging pagtanggap ng mga ito sa balitang may tagapagmana na siya. Salamat sa inyong lahat. Masaya ang lahat sa balitang yon. Ngunit may napansin ang ilan. May mga bulong-bulungan. Nasaan nga pala si Mr. Arcangel? Bakit walang asawa niya? Lumapit ang isa sa mga board members nang makababa na siya ng entablado. Ma'am Medina, kung hindi niyo mamasamain ang tanong na to, nasan ho si Sir Arcangel? Mabilis siyang ngumiti. He's busy with some projects right now. Nagkatingin na ng mga ito at tila ba maging ang mga ito ay nagulat din na nagawa ni Arcangel na piliin ang projects nito kesa sa mahalagang araw na ito. Ganun ba? Sayang. Pero dahil siyang nagsabi, naniwala sila. Tumango, ngumiti at nagpatuloy na ang kasiyahan. Ngunit si Medina, habang nakatayo sa gitna ng masayang crowd, pakiramdam niya ay mag-isa siya. Sa gitna ng palakpakan, sa gitna ng pagbate, sa gitna ng engrandeng selebrasyon, tahimik siyang nasasaktan. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng check-ups, palaging iisang eksena. Nakaupo si Medina sa hospital chair, katabi niya si Gemma. At ang upuan na para sana kay Arcangel, laging bakante. Hindi na mabilang ko ilang beses siyang pumasok sa OB clinic ng mag-isa. O kung tutuusin, dalawa sila ni Gemma. Pero para sa kanya, pakiramdam niya ay nag-iisa pa rin siya. Tahimik lang sa Medina habang sinusukat ng nurse ang blood pressure niya. Medyo mababa ulit, sabi ng nurse na napapailing. Pinayuhan siya nito na kumalma muna at mamaya ay kukunan ulit siya ng BP. Ilang minuto ang lumipas, pumasok na ang doktor. Good morning, Mrs. Alcantara. Bati nito. How are you feeling today?
Medyo nahihilo po minsan, Doc. Sagot ni Medina. Tumango ang doktor at tinignan ng chart. Saglit itong nag-angat ng tingin. Nasaan po ang husband ninyo? Napakurap si Medina. Busy po siya sa work kaya hindi niya ako masamahan. Bahagyang nagtaas ng kilay ang doktor, pero hindi na nagkomento. Instead, naging seryoso ang tono nito. Mrs. Medina, ilang beses ko na itong sinabi sa inyo na sensitive ang pagbubuntis mo. May existing condition ka sa ovaryo at mahina pa rin ang kapit ng baby. Napahigpit ang hawak na Medina sa bag niya. Gusto ko lang malinaw sa'yo na kailangan mo ng dobleng pag-iingat. Tumango siya. Kailangan mong umiwas sa stress, iwasan ang pagpupuyat, at hanggat maaari, may kasama ka dapat, palagi. Sumingit si Gemma. Dok, halos araw-araw po to nasa opisina. Napatingin ang doktor kay Medina. Hindi pwede yan. Huminga ng malalim ang doktor. May risk ng miscarriage kung magpapatuloy ito. Nanlamig ang kamay ni Medina. Opo, Dok. Mahina niyang sagot. Mag-iingat na po ako. Nagbigay pa ang doktor ng maraming paalala. Diet, rest, gamot, at schedule ng susunod na check-up. Lahat tinandaan ni Medina. Tahimik ang biyahe pa uwi. Si Medina naman ay nakatingin lang sa bintana ng sasakyan. Si Gemma naman halatang pigil ang inis. Hanggang sa hindi na ito kinaya. Alam mo, Med, biglang sabi ni Gemma, nanginginig sa galit ang boses. Napakawalang kwenta talaga ng asawa mo. Nagulat naman si Medina. Gem, hindi, makinig ka muna. Putol nito. Buntis ka. May komplikasyon ka. Halos himatayin ka na nga dati pero nasan siya? Tahimik si Medina. Wala siya. Na hindi ka man lang niya magawang alalayan sa pagbubuntis mo ngayon. Humigpit ang hawak ni Gemma sa manibela. Anong klaseng ama ang ganyan? Anong klaseng asawang hinahayaan lang ang buntis niyang misis? Mahina ang naging sagot ni Medina. Siguro nga busy lang talaga siya. Napatawa si Gemma. Busy? Lagi na lang ba yan ang dahilan niya? It's so freaking nonsense. Hindi sapat na dahilan na busy siya, kaya pinapabayaan niya ngayon. Naiinis na lumingon ito sa kanya. Medina, nahihirapan ka na. Pero siya wala man lang pakialam? Mas mahalaga pa ba sa kanya ang trabaho kaysa sa inyo na mag-ina niya? Gem, stop defending him. Napayo ko si Medina. Siguro, pag natapos ang projects niya, magfo-focus na rin siya sa akin. Umiling si Gemma. Umayos ka nga. Hindi ka Mother Teresa para magpaka-martyr. Huwag mong akuin ang lahat at huwag mo siyang masyadong intindihin. Kaya lalong kumakapal ang mukha ng asawa mo kasi lagi mo na lang siyang iniintindi. Alam ko, patuloy na Gemma. Alam ko na may nararamdaman ka rin na hindi maganda. Ramdam ko. Saglit na natahimik si Medina. Tapos dahan-dahan siya nagsalita. Meron. Napapikit si Gemma. See? Pero mas malaking tiwala ako sa kanya. Dagdag na Medina. Asawa ko siya, Gem. May sinumpaan kami sa harap ng Diyos. Napabuntong hininga si Gemma. Kung sakaling may malaman ng talaga ako, huminto sandali si Gemma, tsaka mariing sinabi. Kung sakaling niloloko ka ni Arcangel, mananagot siya sa akin. Napatingin si Medina. Gem, hindi ako nagbibiro. Huminga ng malalim ang kaibigan niya. Alam mo kung bakit galit na galit ako sa mga cheater? Tahimik si Medina. Because I've been there. Humigpit ang panga ni Gemma. Naranasan ko na ang lokohin. At alam ko ang pakiramdam na unti-unting gumuho ang mundo mo. Bumaling ito kay Medina. At ayoko maranasan mo yan. Dahan-dahang hinawakan ni Medina ang kamay ni Gemma. Salamat. Ngumiti si Gemma, pero may lungkot sa mga mata nito. Just promise me one thing. Ano?
Kapag may nakita kang mali, huwag na huwag mong ipipikit ang mata mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong magbulag-bulagan at magpakamartir. Hindi na pagmamahal ang tawag sa ganon, kundi katangahan na. And I know you know that, cause you're smart. Kakauwi pa lang na Medina galing sa check-up, pagod na ang katawan niya. Pero magaan ang pakiramdam ng puso niya. Bitbit niya ang ultrasound result at reseta ng doktor habang dahan-dahan siyang naglalakad papasok ng bahay. Naroon si Arcangel sa sala, nakaupo sa sofa. Hawak ang cellphone habang seryosong may kausap sa tawag. Tahimik munang dumaan si Medina at umupo sa tabi ng kanilang asawa. Hinihintay niyang matapos ito sa pakikipag-usap. Ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang ibinaba ni Arcangel ang tawag. "Hon?" Mahina niyang tawag. Tumingin si Arcangel sa kanya. Pero walang emosyon ang mukha. Ngumiti si Medina. "Galing ako sa check-up." Tugon lang nito. Hindi nawala ng gana si Medina. Sa halip ay mas lalo pa siyang ngumiti. "Good news," masigla niyang sabi. Sabi ng doktor kahit papaano, lumalakas na raw ang kapit ng baby natin. Saglit na tumigil ang kilos ni Arcangel. Tumingin ito sa kanya. Pero malamig pa rin ang mga mata. "That's good." Yun lang ang tangi nitong sinabi. Wala malang ibang reaksyon. Parang usapang proyekto lang sa opisina. Medyo kumirot ang dibdib ni Medina. Pero pinili niyang huwag ipahalata. Lumapit pa siya dito. "Ark?" Tumingin ulit sa kanyang asawa. "Gusto mo bang hawakan ng baby natin?" Mahina ang boses niya. May halong pag-asa. May halo ring kaba. At halos nagsusumamo na siya dito. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Napansin ni Medina ang lamig sa titig ni Arcangel. Parang may distansyang hindi niya maabot. Parang may pader sa pagitan nila. Tumahimik ang buong sala. Halos marinig niya ang tibok ng sarili niyang puso. Akala niya ay tatanggi ito. Pero marahil, napansin ni Arcangel ang umaasang tingin niya. O marahil, ay naaalala nito na ama rin ito na magiging anak nila. Dahan-dahan itong inangat ang kamay, inilapag sa tiyan niya at hinaplos ang umbok roon. Walang lambing, pero para kay Medina, sapat na iyon. Napapikit siya at kusa siyang napangiti. Ramdam niya ang init ng palad ni Arcangel sa tiyan niya. Ramdam niya ang munting galaw ng sanggol sa loob. Parang alam ng bata na naroon ang ama nito. Parang masaging masigla ang pintig sa sinapupunan niya. Bulong ni Medina na halos pabulong. Parang masaya siya. Hindi naman agad na sumagot si Arcangel, pero hindi rin agad nito inalis ang kamay. At sa sandaling yon, parang tumigil ang mundo ni Medina. Pinatong niya ang sarili niyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Arcangel. At kahit hindi man ramdam ni Arcangel ang bigat ng sandaling yon, ramdam na Medina. Alam niyang mahalaga iyon. Para sa kanya, para sa baby nila. Ngumiti siya habang pinipigilan ng luha. Sa ngayon, sapat na iyon. Hindi niya kailangan ng malalambing na salita. Hindi niya kailangan ng yakap. Hindi niya kailangan ng pangakong kailanman ay di sila iiwan. Isang hawak lang, mga maikling sandali, at may pag-asa na ulit sa puso niya. Balang araw, bulong niya sa sarili. Masihigit pa rito ang mararanasan ng anak natin. Balang araw, magiging masaya rin tayo bilang pamilya. At kahit gaano pa kalamig ang mundo ngayon, hahawakan niya ang maliit na liwanag na iyon. Dahil para kay Medina, ang pagiging ina ay hindi lamang tungkol sa sarili niya. Ito ay tungkol sa paniniwala na darating din ang araw na magiging buo at masaya ang pamilya na matagal niyang pinapangarap. Lumipas ang mga buwan at unti-unting lumaki ang tiyan ni Medina, kasabay ng paglalim ng pagmamahal niya sa anak na dinadala niya. At sa wakas, dumating na ang araw na matagal niyang hinihintay. Malalaman na nila ang kasarian ng kanilang baby. Si Gemma mismo ang nag-asikaso ng lahat. Si Gemma ang naganda ng gender reveal party. Ilang piling kaibigan ang inimbitahan at ginanap iyon sa mansyon ni Medina. Pink at blue ang mga dekorasyon na nakasabit sa paligid.
May malaking kahon sa gitna ng hardin. May mga lobo, may cake, may mga kamera. Pero may isang tao na wala sa mahalagang araw na yon. At iyon mismo ay ang ama ng magiging anak niya, si Arcangel. Tahimik namang nakaupo si Medina sa isang upuan. Hawak ang tiyan niya habang pilit nang umingiti sa mga bisita. Isa-isang dumating ang mga kaibigan nila. Masaya at excited na ang lahat. Nasaan si Arcangel? Tanong ng isa. Oo nga, bakit wala yung daddy? Dagdag ng isa pa. Napangiti naman si Medina kahit masakit. Abala lang siya ngayon sa work. Sagot niya. May important project daw. Nagkatinginan ng ilan, pero wala nang nagtanong pa. Si Jem ang pinakamalapit kay Medina, kaya nakita nito kung paano bahagyang nanginginig ang kamay ng kaibigan habang hawak ang tiyan nito. Lumapit si Jem at niyakap siya nito. Agad niya naman itong niyakap pabalik. You okay? Bulong nito. Ngumiti si Medina. Oo, okay lang ako. Pero alam ni Gemma, hindi okay si Medina. Mahalagang araw ito. Gender reveal ng unang anak nila at wala ang asawa at ama ng magiging anak nito. Ramdam ni Gemma ang sakit ng kaibigan niya. Kung siya lang, matagal na sana niyang sinugod si Arcangel sa opisina. Pero pinili niyang manatili sa tabi ni Medina. Dahil ngayon, mas kailangan siya nito. Okay everyone, masiglang sigaw ni Gemma. Let's do the reveal! Tumayo si Medina, humawak si Gemma sa kamay niya. Sabay nilang hinila ang ribbon ng malaking kahon. At lumipad ang mga pink balloon sa ere. Pink! It's a girl! Nagpalakpakan ng lahat. May sumigaw, may nag-cheer, may kumuha ng pictures. Pero si Medina napahawak agad sa tiyan niya. Napatulo ang luha niya. Isang ngiti na may halong iyak. Baby girl, bulong niya. Mommy's little princess. Niyakap siya ni Gemma ng mahigpit. Yes, you're going to be a mommy of a little girl. Sabi ni Gemma na naiiyak na rin. You're going to be the best mother. Ngumiti naman si Medina. At siguradong sobrang ganda ng baby mo. Dagdag pa ni Gemma. Kasi sigurado ako na magiging kamukha mo siya. Napatawa si Medina kahit umiiyak. Thank you. Mahina niyang sabi. Thank you for staying with me today. Hinaplos ni Gemma ang likod niya. Always. Hindi kita iiwan. Kinagabihan tahimik ang mansyon. Nakaligpit na ang mga dekorasyon. Umalis na ang mga bisita. Nakaupo si Medina sa kama nang marinig niyang bumukas ang pinto. Si Arcangel ang pumasok sa loob. Mukhang pagod, diretso lang itong umupo sa gilid ng kama. Alam ko na, sabi ni Arcangel. Girl daw ang magiging anak natin. Sinabi na sa akin ng kaibigan ko. Tumango si Medina. Oo, baby girl. That's good. Malamig nitong tugon. Pagod ako, I need to rest. At doon na natapos ang kanilang usapan. Wala man lang tanong kung kamusta ang party. Walang lambing, walang yakap. Walang, sorry I wasn't there. Tumayo lamang si Arcangel para mag-shower at nang bumalik na ito sa kama, ahad itong nahiga at pumikit. Wala nang nagawa sa Medina kundi tahimik na humiga rin sa kabilang side. Ilang sandali pa narinig niyang mabigat na paghinga ng asawa. Ibig sabihin ay natulog na nga talaga ito. Dahan-dahan siyang bumangon. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kung anong nagtulak sa kanya na kunin ang cellphone ni Arcangel mula sa bedside table. Nag-alinlangan siya. Hindi dapat. Pero nanaig ang kutob. Binuksan niya ang screen. May isang unread message. It was fun. Parang may humigpit sa dibdib niya. Hindi niya alam kung kanino galing ang message na yon. Hindi niya binuksan ang thread. Hindi niya binasa ang iba. Binalik niya agad ang cellphone sa mesa. Umupo siya sa kama. Yakap ang sarili. May malamig na pakiramdam sa dibdib niya. Isang kutob na hindi maganda. Pero pinilit niyang umiling at paniwalain ang sarili na wala lamang iyon. Huwag kang mag-iisip ng masama, Medina. Mahal ka niya.
May pangako kayo sa isa't isa. Hindi niya magagawang lokohin ka. Iyon ay naging paalala niya sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tiyan niya. Don't worry, baby. Bulong niya. Daddy loves us. Kahit sa sarili niyang puso, hindi na siya sigurado. Kahit malaki na ang tiyan ni Medina, hindi pa rin siya tumitigil sa pagtatrabaho. Marami silang malaking contracts na kailangang tapusin. At bilang CEO, pakiramdam niya ay responsibilidad niyang personal na asikasuhin ang mahahalagang meetings. Ayaw niyang iparamdam sa mga investors na dahil buntis siya ay mahina na ang loob niya at wala na siyang oras para sa kanila. Hindi ganoon si Medina. Kaya kahit pagod, kahit minsan ay nahihilo, tuloy pa rin siya. Isang hapon, may business lunch siya sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Kasama niya si Gemma. Nakipagkita sila sa magiging business partner nila. Pero since hindi naman involved si Gemma sa meeting na yon, ay pinili nito na hintayin na lang siya sa malapit na coffee shop. Good afternoon, Mrs. Medina. Magalang na batay ng babae na humarap sa kanya. I'm Clara. Secretary lang po ng boss ko. Medyo malilate lang po siya. May hearing pa kasi ngayon. Ngumiti si Medina. It's okay, sagot niya. We can start discussing the contract. Nag-usap sila tungkol sa mga terms. Maayos naman ang flow. Mukhang interesado ang kabilang panig. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating na ang mismong CEO. Matangkad ito, maayos ang suot na coat at mukhang kakagaling lang talaga sa hearing. Pagpasok pa lang nito ay agad nang napalingon ng mga tao sa loob ng restaurant dahil sa kakaiba nitong aura at talaga namang napakagwapo rin. Sorry for being late, sabi ng lalaki. I came straight from court. Tumayo si Medina at iniabot ang kamay. It's fine, Medina. Ngumiti ang lalaki. Brandon. Nagkatinginan sila at biglang natigilan ng lalaki. Parang may kumurap sa mga mata nito. Medina? Ulit na to. Tumango siya. Yes. Tahimik na pinagmasdan siya ni Brandon. Parang may hinahanap sa mukha niya. Pagkatapos ay mahina nitong sinabi. Hindi mo ba ako natatandaan? Napakunot naman ang noon ni Medina. Ha? Tinignan niya itong mabuti. Parang pamilyar. Pero hindi niya agad mawari. Dahan-dahang hinila ni Brandon ang manggas ng coat nito at doon na lumitaw ang isang lumang promise bracelet sa kanyang pulso. Simpleng tali. May maliit na kahoy na hugis between. Nanlaki ang mga mata ni Medina at napahawak siya sa dibdib. Wait. Tumitig siya sa bracelet at parang bumalik ang lahat ng alaala sa kanyang asawa. Doon sa orphanage kung saan siya lumaki. Sa isang playground, isang batang lalaki ang kasama niya laging maglaro. At sa ilalim ng malaking puno, kasabay ng bracelet na binigay niya dito, isa ring pangako ang binitiwan nila sa isa't isa. Brandon, ngumiti ang lalaki. Yes, mahina nitong sabi. It's me. Biglang namasa ang mata ni Medina. Brandon, ikaw ba talaga yan? Tumango ito kaya lalong nanubig ang mga mata niya. Oh my God! Hindi na siya nag-atubili. Mabilis siyang lumapit at niyakap ito ng mahigpit. Ngumiti naman si Brandon at niyakap din siya nito pabalik. Brandon, I can't believe this. Nanginginig ang kanyang tinig. Oh, I'm so happy you're here. Hinagod nito ang likuran niya. I told you someday I'll find you. Matapos noon ay umupo silang muli. Dahil napansin ng secretary ni Brandon na may iba pa silang pag-uusapan maliban sa business and contracts, in-excuse muna nito ang sarili. Kaya naiwan silang dalawa sa mesa. Nagkwentuhan sila. Naaalala nila ang mga araw na sabay silang kumakain ng lugaw. Yung paghahati nila ng tinapay. Yung mga gabi na pareho silang umiiyak dahil sabik silang magkaroon ng pamilya. Napansin pa ni Medina kung gaano ng kalayo ang narating ni Brandon. Noon pa man ay gwapo na ito. Pero ngayon ay mas lalo pa itong gumwapo. Hindi niya nga inaasahan na magiging ganito ito kaya hindi niya ito nakilala kanina. Unlike nung mga bata pa sila,
Punong-puno na ito ng kumpiyansa. Kung may bagay man na hindi nagbago, iyon ay ang malambing nitong mga ngiti at kung paano siya nitong tingnan. So, you're a lawyer now? Tanong na Medina. Ngumiti naman si Brandon. Yeah. I'm so proud of you. Naalala ko nung mga bata pa tayo, pangarap na pangarap mo yun. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Hanggang sa napunta yon sa mga umampon sa kanila na parehong mababait at pareho silang tinuturing na tunay na anak. Someone adopted me, but I still worked hard. I didn't want to depend on anyone. Tumango si Medina. Oh, I'm proud of you. Sandali namang natahimik si Brandon. Tumagal din ang titig nito sa kanya at hindi niya magawang i-explain ang emosyon sa mga mata nito. Pagkatapos ng ilang mahabang sandali ay marahan nitong sinabi, alam mo ba, matagal kitang hinanap. Napatingin si Medina sa binatang kaharap. I promised myself that when I become successful, nababalikan kita. Napansin ni Medina ang bahagyang lungkot sa mga mata nito. Pero nung nalaman kong married ka na at buntis pa, huminga ito ng malalim. I realized I was already too late. Yes, mahina niyang sabi. I'm pregnant. Hinaplos niya ang tiyan niya. Baby girl. Ngumiti naman si Brandon. Ah, that's nice. I'm happy for you. Halatang pilit sa ngiti nito. Pero hindi niya iyon binanggit. Sa halip, masigla niyang sinabi. Brandon, would you like to be my baby's ninong? Parang natigilan naman si Brandon. Sandaling tumahimik. Parang may kirot na dumaan sa mukha niya. Pero ngumiti pa rin ito. Oh, that would be very nice. Sagot nito. Hindi ako tatanggi maging ninong ng anak mo. Napangiti si Medina. Oh, thank you. Tumango naman si Brandon. I promised you before, remember? Na kahit saan tayo dalhin ng buhay, I'll always be here for you. Ngayon na magkakaanak ka na, gusto ko pa rin na maging parte ng buhay ninyo. Hindi naman alam na Medina na habang sinasabi yon ni Brandon, may pusong tahimik na nasasaktan. Matapos ang kanilang mahabang pag-uusap, hinatid na siya ni Brandon papunta sa sasakyan ni Gemma na nag-aantay sa kanya. Nagpaalam sila sa isa't isa at nangako rin na magkikita pang muli. Tahimik ang loob ng sasakyan habang pauwi sina Medina at Gemma. Nakatanaw si Medina sa bintana. May bahagyang ngiti sa labi niya. Hindi niya namamalayang kanina pa pala siyang pinagmamasdan ni Gemma. Hoy! Biglang sabi nito. Bakit parang sobrang saya mo yata ngayon? Napatingin si Medina sa kanyang kaibigan at saka ngumiti siya dito. Well, aside from successful ang contract signing, I saw Brandon again. Brandon? Sino si Brandon? Umayos ang upo ni Medina. Kaibigan ko siya noon sa orphanage. Magkasing edad lang kami. Sabay kaming lumaki doon. Bumaling ang tingin ni Gemma sa kanya. Talaga? Tumango si Medina. Mabait siya. Tahimik. Pero protective. We even made a promise for each other noon. Anong promise? Naalala ni Medina ang mga lumang alaala. Na kapag dumating yung time na maampon kami, hahanapin pa rin namin ang isa't isa. Ngumiti siya ng bahagya. Mas nauna ako na ampon. Tapos nung bumalik ako sa orphanage para hanapin siya, sinabi nila sa akin na inampon na rin daw si Brandon. After that, wala na ako naging balita. Sandaling natahimik ang sasakyan. Tapos, marahang sinabi ni Medina. But today, nakita ko ulit siya. Napangiti siya. He's now a successful businessman and also a lawyer. Napailing si Gemma. Wow! From orphanage to CEO lawyer? Grabing glow up ha? Tumango si Medina. I'm really happy for him. Bigla namang napangiti si Gemma na parang may naaalala. Wait, siya ba yung nagatid sa'yo kanina sa sasakyan? Yung matangkad na sobrang gwapang lalaki? Tumango si Medina. Yes, oo, si Brandon nga yun.
Napawaw si Gemma. Grabe, he is really good looking. Napatawa si Medina. At mukha talagang mabuting tao. Kita mo sa mata pa lang. Tumango si Medina. Yeah, he really is. Naging tahimik ulit sila ng ilang sandali. Tapos ay biglang sumingit si Gemma. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Flor Cabrera from Santa Rosa, Laguna, Thelma Lascona from Talisay City, Cebu, at Milton Pisda from Sablan, Benguet. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ka rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Wait, what if siya naging asawa mo at hindi sa Arkanghel? Gemma, huwag mo sabihin yan. Kaibigan ko lang si Brandon. I'm already married. May anak na ako. Wala na akong karapatang mag-isip ng ganon. Napailing si Gemma. Medina, umiling ito. You're too kind, too loyal. Tapos huminga ito ng malalim. Sorry, hindi ko dapat sinabi yon. Ngumiti naman sa Medina. It's okay. Matagal ng plano na Medina ang araw na to. Mamimili na siya ng mga gamit para sa kanyang magiging anak. Lahat ng kailangan ay bibilhin niya na. Pwede niya naman sana na iutos ito sa kanyang personal assistant pero mas gusto niya na siya mismo ang pumili ng lahat. Tulad ng dati, abala na naman si Arkanghel kaya hindi na naman siya nito masamahan. Si Gemma naman sana ang makakasama niya ngayong araw kaso nagkaroon ng emergency ang kapatid nito kaya hindi siya masamahan. Nagdesisyon siya na siya na lang ang mamimili mag-isa at tatawag na lang siya ng driver at katulong mamaya pag tapos na siya para matulungan siya sa pag-uwi sa mansyon. May meeting pa siya bago siya pumunta sa mall. Si Brandon ang makaka-meeting niya para sa upcoming projects nila. Abala sila ngayon sa pagre-review ng ilang documents na kailangan. Pagkatapos ng meeting, inilabas si Brandon ng isang maliit na paper bag at inilapag iyon sa mesa. For you. Nagulat naman si Medina. Ano to? Ngumiti si Brandon. Sweets? Napangiti rin siya. Seriously? Tumango si Brandon. I heard from my secretary na mahilig ka raw sa matamis. Napatawa si Medina. Oh, grabe. Pati yun, alam mo na? Nagtanong ako cause I want to give you something. Wala kasi akong nabigay sa'yo nung unang pagkikita natin. Sabi ni Brandon na bahagyang ngumiti. And you're pregnant, so you deserve small happiness. I know mapapasaya ka ng mga sweets na yan. Tinanggap naman ni Medina ang bag at napangiti nga siya dahil nga paborito niya ang mga naroon. Oh, thank you, Brandon. Saglit na naging tahimik si Brandon bago muling nagsalita. So, may plano ka ba after this meeting? Tumango si Medina. Yes, I'm going to buy baby stuff. Bigla namang nangingning ang mga mata ni Brandon. Oh, with your husband? Bahagyang nagbago ang ngiti ni Medina. No, busy siya ngayon. He won't be able to come. Ako lang mag-isang mamimili. Busy rin kasi ang kaibigan ko ngayon kaya hindi niya ako masasamahan. Tumango si Brandon. Do you want me to come with you instead? Natigilan si Medina. Ha? Pwede kitang samahan mamili ng mga gamit niya? Sabi nito. Brandon, I know you still have schedules after this. Ngumiti si Brandon. I can move some things. Nagkibit balikat pa ito. And besides, ayoko na mag-isa kang mamimili. Sandaling nag-isip si Medina. Gusto sana niyang tumanggi. Pero si Gemma ay abala rin at ayaw niyang mag-isa. Sa huli, tumango siya.
If it's not too much trouble? Ngumiti si Brandon. It's not. Si Brandon ang nag-drive papunta sa mall. Kahit sa pagdadrive nito, ramdam niya ang pag-iingat nito sa kanya. Hindi mabilis ang takbo ng sasakyan. At pansin niya rin na paulit-ulit siya nitong sinusulyapan just to make sure na comfortable siya. Palagi ring tinatanong kung okay lang ba ang aircon, kung komportable ba siya sa upuan. Pagdating nila sa baby section, halos hindi mapigil ang ngiti ni Medina. Ang daming maliliit na damit. Ang daming kulay pink. Ang daming bagay na hindi niya akalaing makakapagpasaya sa kanya ng ganito. Kumuha siya ng maliit na dress. Tiningnan niya at halos lumundag ang puso niya sa tuwa. Ang cute! Lumapit si Brandon. It suits her already. Napangiti naman si Medina. You think so? Gusto kong bilhin ang lahat ng narito para sa kanya. I'm sure bagay na bagay sa kanya ang lahat. Tumango at ngumiti naman si Brandon. She's lucky. She has a loving mom. I want to give her everything, Brandon. Sabi niya pa. Lumawak ang ngiti nito. You can give her everything, Medina. Masaya na naglakad si Medina sa pagitan ng mga racks. Si Brandon naman ay nakasunod lang sa kanya. Tinutulungan siyang pumili. This one is better for newborns, sabi ni Brandon kapag may napipili na. Kahit hindi nito sariling anak, seryoso si Brandon sa bawat detalye. At doon may kumikirot sa dibdib ni Medina. Alam niyang may schedule pa si Brandon pagkatapos nito. Pero, he still chose to be here. Pinili nitong isang tabi ang trabaho para samahan siya. Para sa anak na hindi naman kanya. Pero ang asawa niyang si Arcangel ay hindi malang magawa ng maglaan ng kahit konting oras nito para sa kanya at sa magiging anak nila. Kayang-kaya ni Brandon na gawin ang lahat ng to. Paano hindi malang yan magawa ni Arcangel? Habang namimili pa rin si Brandon ay pinagmasdan niya ito. Hindi maiwasan na mapaisip din siya. Kung si Arcangel kaya ang kasama niya ngayon, siguro mas masaya siya. Siguro mararamdaman ng anak niya ang presensya ng ama nito. Mas lalong sumikip ang dibdib niya, pero at the same time, nakaramdam siya ng pasasalamat dahil at least hindi siya mag-isa ngayon. Kasama niya si Brandon. Pero sa loob-loob niya, umikot ang mga tanong. Bakit yung taong wala namang obligasyon sa anak niya, handang maglaan ng oras? Bakit yung taong hindi naman ama, kayang mag-set aside ng trabaho? Bakit yung asawa niya? Bakit si Arcangel? Hindi niya magawa yon. Tumigil siya sa harap ng salamin. Nakatingin siya sa sarili, sa malaki niyang tiyan. Sa di kalayuan, nakikita niyang bitbit ni Brandon ang mga napili nila. Ngumiti ito sa kanya. Are you okay? Tumango si Medina. Pero sa puso niya ay may nabubuksang sugat. At sa bawat takbang niya palabas ang mall, mas bumibigat ang tanong na matagal niya nang iniiwasan. Nang malaman ni Gemma na si Brandon ang sumama sa kanya mamili sa halip ng kanyang asawa, lalo itong nakadama ng inis para kay Arcangel. Pinagkumpara pa nito ang dalawa. Sa parehong paraan kung paano niya pinagkumpara si Brandon at Arcangel. Hindi sinasadya na nasabi rin ni Gemma sa kanya na siguro ay mas maganda kung si Brandon ang naging asawa niya at ama ng kanyang dinadala at hindi raw ang wala niyang kwentang asawa. Abala naman si Gemma sa mall kasama ang kanyang kapatid. Si Mara, ang mission nila ay simple, mag-shopping para sa baby ni Medina. Habang naglalakad sila sa isang upscale section ng mall, napansin ni Gemma ang isang pamilyar na itsura sa di kalayuan. Wait, look there! Bulong niya sa kapatid niya habang tinuturo ang isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae. Tumingin naman doon. Sino siya? I think that's Arcangel? Sagot ni Gemma at pilit kinikilala ang asawa ng kaibigan niya. Napatingin si Mara at halatang nagtaka. At sino naman yung babae? Parang familiar siya. Si Rowena. Naisip ni Gemma sa sarili. Siya yun. Yung first love niya. Wait, bakit magkasama sila?
Hindi naman makapaniwala si Gemma sa nakikita ng dalawang mata. Madalas na walang oras si Arcangel sa buntis na asawa. At ang madalas nitong dahilan ay abala ito sa trabaho. Ngunit heto ngayon, kasama ang first love nito at mukhang nagsha-shopping pa ang dalawa. Okay, we need to check this. Hindi maganda ang kutob ko, sabi niya sa kapatid. Kailangan nating sundan. I have a feeling na tamang hinala ako simula pa lang. Tahimik silang sumunod mula sa malayo. Nakita nila kung paano ang babae ay tumulong kay Arcangel pumili ng ilang bagay. Mga damit, mga accessory. Nag-uusap at nagtatawanan pa. Nakita pa nga nila kung paanong bahagyang pinapalo ni Rowena ang balikat ni Arcangel kapag ito ay natatawa. Lalong uminit ang ulo ni Gemma dahil sa mga nasaksihan niya. Halos gusto nang lumapit at sigawan. I can't believe this. He's cheating on Medina? Ngunit agad siyang hinawakan ni Mana sa braso. Wait ate, don't do anything yet. Hindi pa tayo sigurado. Nagulat naman si Gemma tumingin sa kapatid niya. Hindi pa ba sapat ang nakita natin? Niloko niyang kaibigan ko. Pero paano kung nagkakamali lang tayo? Sagot ni Mara. What if accident lang to? What if they're just interacting for some reason? Ate, kailangan natin maging careful. Kailangan natin makasigurado muna. Ayaw naman natin magmukhang masama o mali. Huminga ng malalim si Gemma. Alam niyang tama ang sinabi ng kapatid niya, pero nagagalit pa rin siya. Pero I can't just let this pass. Medina's pregnant, Mara. Kahit na baka mali at hinala lang to, she deserves to know na habang mag-isa niyang hinaharap ang lahat, ang magaling niyang asawa ay kasama ang first love niya. Hindi ba dapat protected siya sa lahat ng nangyayari sa paligid niya? Tama ka ate, sagot ni Mara. Pero isipin mo rin ang kondisyon niya. She's almost at the end of her pregnancy. Sensitive pa siya. Stress-prone. Ang magiging epekto nito sa bata ay delikado. Hindi natin pwedeng ipaalam agad kung hindi pa sigurado. Dapat may proof tayo, ate. Mag-investigate muna tayo. Observe, document, and then decide. Napatingin si Gemma sa dalawa na abala pa rin sa pamimili at masayang pag-uusap. Oh, I hate this. Bulong ni Gemma. Pero tama ka. Kailangan natin maging wise. Ayoko na masaktan si Medina at ang baby niya. I can't risk it. Pero one way or another, we're going to find out the truth. At least then, at the very least, she'll know. We owe her that. Exactly. Let's just focus, okay? Mag-observe muna tayo. Make sure na tamang hinala natin bago natin sabihin sa kanya. For her safety and for the baby. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging malinaw kay Gemma ang isang bagay. May tinatago si Arcangel. Hindi iyon simpleng kutob lamang. Paulit-ulit niyang napapansin ang parehong pattern. Laging wala si Arcangel kapag kailangan siya ni Medina. Check-ups, absent. Ultrasound schedules, absent pa rin ito. Laging may dahilan, may meeting daw, o kaya may mahalagang project. O kundi naman kaya ay may urgent call. At sa bawat palusot, lalong nabubuo sa dibdib ni Gemma ang galit. Isang hapon, matapos silang lumabas sa klinik, tinulungan ni Gemma si Medina na makasakay sa sasakyan. Maputla ang kaibigan niya. Halatang pagod. Gem, mahinang sabi ni Medina habang inaayos ang seatbelt. Sorry ha. Ikaw na naman kasama ko. Dapat si Arcangel to eh. Don't be sorry, sagot niya. I'm here and that's what matters. Habang nagda-drive, napatingin siya kay Medina. Malakas na sumipa si baby today, sabi ni Medina. Sana nga naramdaman na ni Arcangel to balang araw. Tumango si Gemma. Oo, sagot niya. Kahit gusto niyang sabihin dapat ngayon pa lang naramdaman na nito. Pero pinili niyang manahimik. Maraming beses nang gusto ni Gemma na sabihin ang nakita nila ni Mara sa mall. Maraming beses niya nang gustong ibulalas. May kasamang babaeng asawa nito
At iyon ay walang iba kundi si Rowena, ang first love ni Arcangel. Pero tuwing tinitingnan niya si Medina kung paano ito madaling mapagod, kung paano minsan ay nahihila sa gitna ng meeting, kung paano nitong pilit kinakayang bigat ang responsibilidad bilang CEO at bilang magiging ina, pinipigilan ni Gemma ang sarili. Alam niyang sobra na ang stress ng kaibigan niya at mas lalong alam niya na delikado iyon para sa bata. Isang gabi, habang nasa mansyon sila at nag-aayos ng baby clothes, napaupo si Medina sa kama. Gem, minsan parang pakiramdam ko, mag-isa lang ako sa pagbubuntis na to. Mahina nitong sabi. Nanikip ang dibdib ni Gemma. Umupo siya sa tabi nito. Hey, sabi niya at hawak ang kamay na Medina. Hindi ka mag-isa. Andito ako. Ngumiti si Medina, pero halatang may lungkot sa mata. I know, pero iba pa rin sana kung nandito si Arcangel. Napayuko si Gemma. Kung alam mo lang, sa mga sumunod na linggo ay mas tumalas pa ang pagiging absent ni Arcangel. May mga araw na hindi man lang ito tumatawag. At yung tinatanong na Medina kung kailan uwi ang asawa, palagi na lang busy pa raw. May emergency meeting o di kaya ay may mahalagang client. Ate, seryosong tanong ni Mara mula sa kabilang linya. Same pattern pa rin? Oo, sagot ni Gemma. Palagi siyang wala. At si Medina halatang nahihirapan na. So, what's the plan? Huminga ng malalim si Gemma. We will still wait. Kailangan natin ng solid proof. Hindi pwedeng chismis lang. At higit sa lahat, kailangan muna nating siguraduhin na safe si Medina at ang baby. Pero ate, kawawa siya. I know. Pabulong na sagot ni Gemma. Pero mas kawawa siya kung sasabihin natin ngayon tapos mapahamak ang pagbubuntis niya. Ilang segundo silang parehong natahimik. Health first, dagdag ni Gemma. Truth later. Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa kwarto ni Medina kung saan ito nagpapahinga dahil nakaramdam na naman ito ng matinding panghihina kanina. Nang araw ding iyon, doon na tuluyang nagdesisyon si Gemma. Kahit anong mangyari, poprotektahan niya si Medina. Hindi niya na muna sasaktan ito ng katotohanan hanggat hindi niya sigurado na ligtas na ito at ang magiging anak. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kalusugan ni Medina at ang buhay ng batang nasa sinapupunan nito. Hindi naman bobo si Medina. Hindi rin siya ganong kamanhid para hindi niya maramdaman na may mali. Sa bawat pag-iwas ng tingin ni Gemma, sa bawat biglang pananahimik nito kapag nababanggit ang pangalan ni Arcangel, sa bawat pilit ng ngiting binibigay nito sa kanya, alam niya na may tinatago ang kaibigan niya sa kanya. At alam din niya kung bakit. Isang gabi, habang magkasama silang dalawa sa terrace ng mansyon, tahimik lang silang nagkakape. Mahangin, malamig ang gabi. Biglang nagsalita si Medina. Gem? Napalingon si Gemma. Yeah? Huminga ng malalim si Medina bago nagsalita ulit. May gusto ka bang sabihin sa akin? Bahagyang natigilan si Gemma. Ha? Wala naman. Bakit mo naman natanong yan? Because I know you. Mahina niyang sabi. Kapag may gusto kang sabihin, hindi mo kayang itago sa mukha mo. Sandaling natahimik si Gemma. Med. Tumigil ito at parang naghahanap ng tamang salita. Pero si Medina ang unang nagsalita. Alam ko na pinoprotektahan mo lang ako. Dagdag niya. Alam ko kung gaano ka kaingat dahil buntis ako. At alam mo rin kung anong kondisyon ko ngayon. At nagpapasalamat ako doon. Pero kung may dapat man akong malaman, hindi mo kailangang itago sa akin. Napatango si Gemma. Napapikit sandali. Wala naman akong nililihim sa'yo. Sa halip ay sabi ni Gemma, I'm just proud of you. You're strong. Hindi na sila nag-usap pa tungkol sa kung anuman ang hindi sinabi sa kanya ni Gemma. Dahil tila wala talaga itong balak na sabihin sa kanya.
Sa mga sumunod pa na araw, parang sinadya ng tadhana na ilapit siya sa katotohanan, pero hindi kailanman tuluyang ipinakita. Isang hapon, papasok sana siya sa isang cafe. Habang bumukas ang pinto ay may nakita siyang pamilyar na likod ng lalaki. Matangkad, broad shoulders, pareho ang suot na coat na lagi niyang nakikita kay Arcangel. At sa tabi nito ay isang babaeng mahaba ang buhok. Napahinto ang paghinga ni Medina. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit. Ngunit biglang may waiter na dumaan sa harap niya. May bitbit na tray. "Ma'am, sorry po." Napaatras siya. Pag-angat niya ulit ang tingin, wala na sila. Parang bula. Nakatayo siya roon. Hawak ang tiyan niya. Nanginginig ang kamay. Imagination lang ba yun? Pinaniwala niyang sarili na oo. At hindi na inisip pa ang tungkol doon. Hanggang sa lagi na lang nilalapit sa kanyang katotohanan, ngunit hindi man lang talaga tuluyan na pinapakita sa kanya ang kataksilan. Sa tuwing malapit niya nang madiskubre ang totoo, laging may mga balakid na para bang ayaw ng tadhana na malaman niya ang katotohanan. Minsan pa sa isang hotel lobby kung saan may meeting na siya, habang papasok nakita niya sa salamin ang refleksyon ng lalaking sobrang kilala niya. Kasamang isang babae, hawak ang braso nito na patigil siya. Dahan-dahan siyang lumingon ngunit biglang may tumawag sa kanya. "Ma'am Medina?" Pagharap niya, ang client niya pala ang tumatawag sa kanya. Pagbalik ng tingin niya sa lobby, wala na naman. Paulit-ulit. Parang pinaglalaroan siya ng kapalaran. Laging malapit na, laging halos mahuli. Pero lagi na lamang nakakalusot ang mga to, na para bang mas kinakampihan pa sila ng kapalaran. At sa bawat pagkakataong yon, mas lalong dinudurog ang puso niya. Sa loob ng sasakyan pauwi, tahimik lang siya. Nakatingin sa bintana. Si Gemma ang unang nagsalita. "Med, okay ka lang ba?" Tumango si Medina. "Oo, ayos lang ako." Palagi na lang ganoon. Hanggang sa dumating ang araw na pinakakinatatakutan at pinakahihintay na Medina, ang araw ng panganganak niya. Madaling araw iyon nang bigla siyang magising sa matinding sakit. Pinilit niyang bumangon. "Arcangel." Mahina ang boses niya at walang sumagot. Sa kanya napagtanto na hanggang ngayon ay hindi pa pala umuuwi ang asawa niya. Tinawagan niya ang asawa. Humingi rin siya ng tulong sa mga kasambahay. Walang sumasagot sa tawag niya. Hanggang sa nanginginig na ang kamay niya sa sakit at takot. Sa huli, si Brandon ang natawagan niya. "Brandon, please." Ikbi niya sa telepono. I think I'm in labor." Sa tulong ng mga kasambahay ay nadala siya sa ospital. At halos kararating pa lang nila noon nang dumating na rin si Brandon na madaling-madali at nag-aalala. "Breathe, Med," paulit-ulit na sabi ni Brandon. "Just breathe, okay? I'm here." Luha ang tumutulo sa gilid ng mata ni Medina. "Nasaan siya?" Mahina niyang tanong. "Nasaan si Arcangel?" Hindi naman makasagot si Brandon. Mas pinili nitong higpitan ang hawak sa kamay niya. Hindi naman mapakala si Brandon nang sinugod na sa delivery room sa Medina. Pabalik-balik ang lakad nito at baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Gemma na nag-aalala na rin. "Nasaan siya?" Tanong agad ni Gemma kay Brandon. "Nasa loob na," sagot ni Brandon. Napahawak si Gemma sa dibdib niya. Nasaan ang asawa niya?" Umiling lamang si Brandon at alam na agad ni Gemma na kahit sa pagkakataon na ito ay absent na naman si Arcangel. At mukhang mas pinili na naman ito si Rowena kesa sa sarili nitong mag-ina. "Napakawalang kwenta talaga ng lalaking yon kahit kailan," sabi ni Gemma. Lumipas ang mahigit isang oras sa delivery room, ngunit wala pa rin si Arcangel. Hindi siya dumating. Hindi man lang tumawag, kahit natiyak na sila at alam nito na manganganak na si Medina. Ni hindi man lang ito nagparamdam. Hindi na napigilan ni Gemma ang galit. "I don't know where that a-hole is," maring sabi niya kay Brandon.
That jerk doesn't even care if Medina lives or dies. Napakuyom ng kamao si Brandon. Dama niya ang matinding galit sa asawa ni Medina. I waited for her for years. Only for her to be treated like this. Pinikit ni Brandon ang mga mata niya. Kung pwede lang sana siya na lang naging asawa nito at hindi ang walang kwentang lalaki na yon. Kung pwede lang sana na siya na lang ang ama ng batang dinadala ni Medina. Dahil nakakatiyak si Brandon na aalagaan at mamahalin niya si Medina na hindi niya ipaparanas dito ang nararanasan nito ngayon mula sa sariling asawa. Ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor, ngunit tila ba may dala itong hindi magandang balita. Kitang-kita nila sa ekspresyon ng mga ito ang mabigat na ibabalita sa kanila. Sir, ma'am, may complication po. Anong ibig sabihin? Mabilis na tanong ni Gemma. May existing condition po si Ma'am Medina sa ovaryo at dahil sa matinding stress during pregnancy, humina po ang uterus niya. Nagkaroon po ng fetal distress at kailangan po naming i-emergency CS. Wala na silang nasabi. Tumango na lang sila at nagdasal na sana ay maging maayos lang ang lagay ni Medina at magiging anak nito. Makalipas ang halos 1 oras na parang 1 siglo, lumabas muli ang doktor. Tumayo agad sina Brandon at Gemma. Doc, how is she? Tanong ni Brandon. Huminga ng malalim ang doktor. Na-deliver na po namin ng baby girl. She's alive, right? Tanong naman ni Gemma. Yes, sagot ng doktor. But she's very weak. Premature stress response po ang nangyari. Nilagay na muna namin siya sa NICU for monitoring. Tumango sila. And Medina? Tumahimik ang doktor. Due to severe blood loss and shock during the operation, Medina went into a comatose state. Ano? Halos pabulong na tanong ni Gemma. Her body couldn't handle the stress anymore. We managed to stabilize her, but she's unconscious. We don't know when or if she will wake up. Nanghina ang tuhod ni Gemma. Napaupo ito sa upuan. Samantalang si Brandon naman ay parang natulala. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. At habang si Medina ay lumalaban para sa buhay niya, habang ang anak ay nasa NICU, wala man lang doon si Arcangel. Samantalang, makalipas ang ilang oras sa loob ng ICU, nakahiga si Medina. Maputla, may tubo sa bibig. May mga monitor sa gilid tulad ni Medina. Patuloy ding lumalaban ang anak nito sa NICU. Kapag may nangyari sa kanila, hindi ko mapapatawad si Arcangel. Mariin na sabi ni Gemma. Ipagdasal niya lang na maging maayos ang mag-ina niya. Dahil kung hindi ko sila mapapatawad ng babae niya. 2 araw nang lumipas at 2 araw na rin walang malay si Medina. Tahimik ang ICU, tanging tunog ng mga makinang maririnig na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas. Nasa tabi ng kama ni Medina si Gemma. Namumugto na ang mga mata, halos hindi na natutulog. Paulit-ulit itong hinahaplos ang kamay ng kaibigan. Medina, nanginginig ang boses nito. Please, gumising ka na. Kailangan ka pa ng anak mo. Kailangan ka pa ng mga tauhan ng Cervantes Empire. Kailangan ka pa namin. Hindi ka pwedeng mawala. Kaya please, tibayan mo at gumising ka na. Sa kabilang side nakatayo si Brandon. Tahimik lamang ito. Pero kita ang matinding pag-aalala sa mga mata nito. Lumapit ito at marahang hinawakan ng kabilang kamay ni Medina. Med, mahinang wika ni Brandon. Listen to your friend. Your daughter needs you kaya kailangan mong maging malakas para sa kanya. Lumaban ka. You've always been strong. Ngunit kahit anong pakiusap nila, ay walang sagot. Hindi gumalaw si Medina. Tanging ang monitor lang ang nakapagpatunay na buhay pa ito. Lumipas ang oras hanggang sa 1 araw na naman ang lumipas. At dumating ang ika-4 na araw. Ngunit nananatiling sarado ang mga mata ni Medina.
Lumapit ang doktor kina Gemma at Brandon. Maingat ang mga salitang ginamit nito. Her body is stable, paliwanag ng doktor. But honestly, we're not sure when she'll wake up or if she will. If, halos pabulong na tanong ni Gemma. Tumango ang doktor. Severe shock, blood loss, emotional stress. Everything happened at once. Sometimes the mind chooses to stay away. Napaupo si Gemma sa upuan sa gilid ng pader. Hindi nito napigilan ng iyak. Hindi pwede. Hindi pwedeng hindi siya magising. Samantala, sa loob ng 4 na araw na yon, minsan ay hindi nagtagal si Arcangel sa ospital. Dumaan lang ito sandali, tiningnan ng anak sa NICU, at sisilip lang kay Medina at umalis din kaagad. Hindi mo lang ito nagtatanong kung ayos lang bang mag-ina nito. At hindi na nga nakitaan ni Gemma ng pag-aalala si Arcangel. At isang beses, habang pauwi si Gemma galing sa cafeteria, nakita niya si Arcangel sa hallway. May hawak na cellphone, may kausap muli sa tawag, at malinaw niyang narinig ang boses. Malambing na nito. Yes. Oh, I miss you too, Rowena. Parang may sumabog sa dibdib ni Gemma. Nakatayo lang siya sa di kalayuan, nanginginig sa galit. So it's true, bulong niya. Tama ako. Niloloko talaga ni Arcangel si Medina. Habang ang asawa ni Arcangel ay nakahiga sa ICU at ang anak naman ay nasa NICU, nakikipag-usap lang ito sa kabit niya. Hindi na napigilan ni Gemma ang sarili matapos ang narinig. Nilapitan niya si Brandon at galit na ikwento niya ito ang lahat, at agad na napuno ng galit ang mukha ni Brandon dahil sa nalaman nito. Pinagkuyom nito ang kamao. That bastard! Mariin itong sabi. I'll have my people tail him. I have investigators. I let them follow Arcangel. Everything he does, every place he goes, every woman he meets. Brandon, kung sakaling magising si Medina, dagdag ni Brandon, she won't have to guess anymore. And if she wants to file a case, she'll already have evidence. Hinawakan ni Gemma ang braso ni Brandon. Thank you. Thank you so much. Tumingin naman si Brandon sa direksyon ng ICU. Medina is very special to me. Mahina niyang sabi. And I won't let any man treat her like this. Halos 1 linggo mula ng mga anak at makomato si Medina, at sa 1 linggo na yon ay hindi na kailanman umalis si Gemma sa tabi ng kaibigan. Habang si Brandon naman ay paminsan-minsan kailangang umalis dahil sa trabaho at tungkulin nito. Isang umaga, biglang tumunog ang kakaibang monitor. Nagbadaling pumasok ang nurse. Napansin ni Gemma ang munting galaw ng mga daliri ni Medina. Med, nanginginig na tawag niya. Unti-unting gumalaw ang talukap ng mata ni Medina. Doc! Sigaw ni Gemma. Dumating ang doktor at sakto naman na tuluyan ng minulat ni Medina ang mata. Sinuri ng mga doktor ang lahat. Nanatili lamang na tahimik ang noon ay nagtataka pa rin si Medina. Medina! Umiiyak na bulong ni Gemma. Tumitig si Medina sa kanyang kaibigan. Gem, paos yung sabi. Yung anak ko, nasan siya? Okay siya, Med. She's okay. Nasa NICU pero stable na. Pumikit si Medina. May luhang pumatak sa gilid ng mata niya. Salamat sa Diyos. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang binalik ang tingin kay Gemma. At si Arcangel? Tumahimik si Gemma. Hindi siya makasagot. Hindi niya kaya magsinungaling. Hindi rin niya kaya magsabi ng totoo lalo pat hindi pa tiyak na maayos na si Medina. Ngunit dahil sa pag-aalinlangan ni Gemma, doon naintindihan ni Medina ang lahat. Hindi niya kailangang marinig ang sagot. Kitang-kita niya na sa mga mata ng kaibigan niya ang kasagutan. So, kahit ganito na ang nangyari, mahina niyang bulong. Kahit muntik na kaming mamatay, kahit nasa NICU ng anak namin, wala pa rin siya. Doon na tuloy ang bumigay ang dibdib niya. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw,
dahil sa galit o sakit. Parang may pumuto lang sa loob niya. Ang natitirang tiwala, ang natitirang pag-asa, ang natitirang pagmamahal. Lahat tuluyan na iyong nabura. Sa sandaling yon, hindi na pangunawa ang naramdaman niya. Hindi na pagmamahal, hindi na pag-intindi, kundi galit. Malalim na galit. Tahimik ang VIP room kung saan nilipat sa Medina. Wala pa ring ideya si Arcangel na nagkamalay na siya. Noong dumalaw ito, nagkunwari si Medina na hindi pa rin siya nagkakamalay. Gusto niya kasi malaman kung may concern man lang ba ito sa kanya o kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Narinig niyang bumukas ang pinto. Alam niyang si Arcangel yon kahit hindi pa siya tumitingin. Kilalang kilala niya ang yabag ng paa nito. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ng lalaki. Lumapit ito sa kama. Hindi siya gumalaw. Ilang segundo lang lumipas nang marinig niya ang tunog ng cellphone. Isang tawag. Sumagot si Arcangel nang walang pag-aalinlangan. Yes, babe. Tumigil ang paghinga ni Medina dahil sa naging tawag ni Arcangel. At nang marinig niya ang tinig ng nasa kabilang linya. Kilala niya ang tinig na yon. Alam niya kung sino ang nagmamay-ari nun. Walang iba, kundi si Rowena, ang first love ng asawa niya. How is she, babe? Malambing na tanong ni Rowena. May malay na ba siya? No, wala pa. Naramdaman ni Medina ang paglingon ng kanyang asawa sa kanya, kaya kahit gusto nang pumatak ng luha sa mga mata niya, ay pinigilan niya. Which is good, dahil malaya nating magagawa ang lahat. Patuloy pa ni Arcangel. Humalakak naman si Rowena sa kabilang linya. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito kadali ang lahat. Mukhang sang-ayon pa talaga sa atin ang kapalaran. I know, sagot naman ng kanyang asawa. Tomorrow, I'll transfer her assets to my name. Parang binagsakan ng bato ang puso ni Medina. Hindi siya huminga, hindi siya gumalaw. Pinilit niyang manatiling nakapikit. Sa kabilang linya, narinig niya pa rin ang masayang tawa ni Rowena. Wow, I can't wait for that, masiglang sagot ng babae. Make sure that everything goes smoothly, okay? Dapat mapunta sa'yo lahat ng ari-arian niya. Naikuyom niya ang kanyang kamao dahil sa galit. Pinipigilan ang panginginig. Tumawa ulit si Rowena. After that, finally, we can live the luxurious life we deserve. Sumagot si Arcangel. Don't worry, lahat nakaayos na. She's weak right now, mentally and physically. Easy na lang mga papeles. Oh, that's good. Just make sure na wala kang palya. Saglit na naging tahimik si Arcangel bago muling nagsalita. Yes, once everything is done, pwede na siyang tuluyan. Nalamig ang buong katawan ni Medina. Pwede na siyang tuluyan. Iyan lang ang umikot sa isip niya. Parang gusto niyang sumigaw. Parang gusto niyang bumangon at sampalin ang lalaki. Pero nananatili siyang nakapikit. Pinili niyang makinig. Pinili niyang lunukin ang sakit. Matapos ang tawag, narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaking minsan niyang minahal ng buo. Lumapit si Arcangel sa kama. Saglit itong tiningnan ang mukha niya. Akala nito tulog pa rin siya. Hindi nito alam. Nagising ang bawat bahagi ng pagkatao ni Medina. At nang lumabas ang kwarto si Arcangel, doon lang siya nagmulat ng mata at galit na tumitig sa pinto. Arcangel, you just signed your own death sentence. Ani ng boses sa kanyang isipan. Matapos ang lahat ng narinig, lalo pang nawala ang katiting na pagmamahal niya para kay Arcangel. Sa halip ay puro na lamang galit ang naramdaman niya. Ilang sandali pa ay pumasok na si Gemma na agad naman nag-aalala ng mapansin ang ekspresyon niya. Met, maingat na tawag ni Gemma. Okay ka lang ba? Dahan-dahang umupo si Medina. Gem, kailangan kitang kausapin. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Medina at sa kanya kwento ang lahat. Ang narinig niyang tawag, ang plano ng asset transfer at pagbabalak ng kanyang asawa at kabit nito na patayin siya.
Habang nagsasalita sa Medina, unti-unti namang nagbago ang mukha ni Gemma mula sa pagkabigla papuntang galit hanggang sa tuluyang pumutok. Napakawalang kwenta talaga ng lalaki yun. Hindi ko lubos akalain na may mas mailalala pa siya. I was planning to tell you already, Matt. Matagal na ako may hinala. Tumingin naman si Medina sa kaibigan. Alam mo, tumango si Gemma. Oo, noon pa. Nakita namin siya ng kapatid ko. Kasama niya si Rowena. Nagsha-shopping sila noon habang mag-isa ka lang na nagpapa-check up. Nanikip ang dibdib ni Medina. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Biglang naging malambot ang boses ni Gemma. Lumapit ito at hinawakan ang kamay niya. Because you love him. Mahinang sagot nito. At buntis ka. Sensitive ang kondisyon mo. Ayoko magpadalos-dalos, ano? Ayoko masaktan ka lalo pat wala pa namang solid na ebidensya. I was trying to protect you. Kaya nagkalap muna ako ng impormasyon. Tahimik na pumatak ang luha niya. All this time, pinaglaruan niya lang ako. At ako tong nagpakatanga ng sobra sa kanya. Hindi ka naging tanga, Med. Nagmamahal ka lang. Wala kang kasalanan. Ngunit kahit ano pang sabihin ni Gemma, ay hindi na mawala ang galit niya sa kanyang sarili. Nang sabihin sa kanya ni Gemma na may alam na din si Brandon at tumutulong din ito na malaman ang lahat, nagulat siya at hindi niya maiwasan na makaramdam ng hiya. Nangako kasi sila ni Brandon sa isa't isa noon na magiging maayos ang kanilang mga buhay. Ngunit heto at harap-harapan lang siyang niloloko. Pinasundan niya si Arcangel. Nag-hire siya ng mga private investigators para mas solid ang ebidensya na makuha. Ayaw niyang may mangyari sa'yo. At ayaw niya rin na mag-alala ka pa tungkol doon kapag nagkamalay ka na. Nang nalaman niya na wala sa ospital ang tangang yon, habang nakakoma ka, doon na siya tuluyang nagdesisyon na makialam na. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto. Pumasok si Brandon. Pagkakita pa lang nito sa mukha ni Medina, lumapit agad ito. Medina, are you okay? Ngumiti naman si Medina. Brandon, thank you. Jem told me you already know. Tumango si Medina. I heard everything. Humigpit ang panga ni Brandon. That bastard. Brandon, ano pang nakuha niyong impormasyon? Nag-alinlangan si Brandon. Med, are you sure you want to hear this now? Mahinang tumango si Medina. Whatever it is, tatanggapin ko. Napabuntong hininga si Brandon. Arcangel and Rowena never really broke up. They've been seeing each other secretly for years, even after your marriage. Napapikit si Medina. Ang plano nila is to get your assets. Since you're married, may access to Arcangel sa ilang accounts at legal documents. They were preparing divorce papers. Divorce? Tumango si Brandon. Yes. Once transferred na ang asset sa pangalan ni Arcangel, saka kanila iiwan. Rowena's pushing him to secure everything first. Nanlambot ang kamay ni Medina. So, ginamit niya ang kasal namin? Yes. Diretsong sagot ni Brandon. Ginamit ka niya. Hindi nila inaasahan na magbubuntis ka. At lalong hindi nila inaasahan ang complication. Nung na-comatose ka, sinubukan nilang pabilisin ang proseso ng asset transfer. Napatawa si Medina, isang mababang tawa na puno ng pait. So, habang halos mamatay ako, inaayos nila ang pagnanakaw sa lahat ng mga assets ko. Lumapit sa kanya si Gemma at humawak ito sa kanyang kamay. Hindi kita pababayaan, Matt. I swear. Tumango rin si Brandon. Neither will I. Tumingin si Medina sa dalawa, sa kaibigang handang lumaban para sa kanya, sa lalaking matagal nang nagmamahal sa kanya sa tahimik na paraan. Sa sandaling iyon, wala nang luha, wala nang awa. Ang natira na lang sa puso niya ay galit at determinasyon na makapaghiganti. They took advantage of my love. Huminga siya ng malalim. But they forgot one thing.
I am now a mother, and I will destroy them for my child. Matapos malaman ni Medina ang buong katotohanan, tila may apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Buong gabi siyang hindi nakatulog habang nasa incubator ang kanyang munting sanggol, habang hawak ni Gemma ang kanyang kamay. Habang tahimik na nagbabantay si Brandon sa labas, si Medina naman ay gumagawa ng mga tawag. Isa-isa niyang kinontak ang mga abogado, ang board members, ang mga international partners. Ang mga taong may utang na loob sa kanya. Ginamit niya ang bawat koneksyon na meron siya, ang bawat impluensya at kapangyarihan. At higit sa lahat, pinatawag niya ang media. Kung gusto ni na Arcangel at Rowena ng eksena, ibibigay niya. Kinabukasan ng umaga sa main conference hall ng kumpanya, naroon ang mga investors, naroon ang legal team, naroon ang mga dokumento para sa asset transfer, at syempre, naroon si Arcangel kasama ang babae nito. Ngumiti si Rowena habang inaayos ang buhok. This is it. Bulong nito kay Arcangel. After today, everything will be ours. Tumango si Arcangel. Tumayo na ang head lawyer. Handa nang basahin ang papeles. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, bigla nang bumukas ang pinto ng conference room at pumasok doon ang pumapalakpak na si Medina, dahilan kaya napalingon ang lahat sa kanya. Nakasuot siya ng suit at halos hindi halata na kakapanganak lang niya at galing pa sa koma. Matalim ang kanyang mga mata at makikita ang galit doon. May kasama siyang grupo ng abogado at sa likod niya ay ang cameraman, mga reporter, sunod-sunod ang flash ng camera. Nanlaki ang mata ni Arcangel. Medina? Malaki nang umiti si Medina. Wow! Mabagal niyang sabi habang patuloy ang palakpak. Grabe. Hindi mo lang ako inimbitahan sa mahalagang pagpupulong na ito. Ni hindi ko malang alam na may ganito palang magaganap sa loob ng kumpanya ko. Nagkagulo ang mga tao sa conference room. Agad na bulungan at bakas ang gulat. Wala namang kasing alam ang halos lahat ng mga naroon at nabigla lang din sila noong magpatawag ng conference ang asawa ng kanilang CEO para sabihin na may transfer of assets na magaganap. Anong ginagawa mo rito? Paano? Hindi na natapos ni Arcangel ang sasabihin dahil sa kanyang pagtawa. Akala mo ba nakaratay pa rin ako sa ospital? Akala mo ba magtatagumpay kayo sa plano niyo ng kabit mo na pagnakawan ako? Humakbang sa Medina papalapit. Oh, Arcangel. Mahinahon niyang sagot. Akala mo ba talaga hahayaan kitang kunin ang lahat? Habang akala mo, nasa kama pa rin ako at naghihingalo? Humigpit ang panga ni Arcangel. Medina, this is not the time. Pinutol siya ni Medina. Oh, this is exactly the time. Humarap siya sa media. At para sa lahat ng narito, good morning. Nagtaas ang mikropono ng isang reporter. Miss Medina, what is happening? At this very moment, malinaw niyang sabi. Ang asawa ko at ang kabit niya ay sinusubukan na ilipat sa kanilang pangalan ng lahat ng ari-arian ko. Planano nila tong gawin, matagal na. Ngunit tuluyan nilang isinagawa nung nakomatose ako. Dahil sa panganganak ko sa anak naming dalawa. Dahil sa sinabi niya ay nagkagulo ang lahat at nagalit sa dalawa. Namuti ang mukha ni Rowena. That's a lie! A lie? Balik niyang tanong. Then, bakit hindi natin alamin kung totoo ang sinasabi ko? Sa utos ni Medina, pinakita ng mga tauhan niya ang bawat patunay at may nag-upload pa nito online. May mga recordings pang kuha na dahilan kaya wala nang takas ang dalawa at si Rowena ay agad na nagwala. Turn that off! Ngunit hindi pa tapos si Medina. At hindi lang yan. Lumapit siya sa harap. Nakatitig ng direkta kay Arcangel. Gusto niya bang sabihin ko rin sa lahat? Kung paano ninyong pinagplanuhan na patayin ako at ang anak natin.
Sa oras na makuha niyo ang lahat ng assets ko, ha, Arkanghel? Sumigaw si Arkanghel. Medina, enough! Too late, Arkanghel. Wala na kayong kawalan ng kabit mo ngayon. I will make sure na buhay niyong masisira at pareho kayong mabubulok sa kulungan kung saan kayo nararapat. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis na dadakip sa dalawa. Arkanghel Alcantara, malakas na sabi ng isa. You are under arrest for fraud, conspiracy to commit murder, and illegal asset transfer. Napaatras si Rowena. No, this is a mistake. Lumapit ang isa pang pulis. Rowena Cruz, you are also under arrest. Nanlambot ang tuhod ni Rowena. Arkanghel! Habang kinakabitan ng posa si Arkanghel, tumitig ito kay Medina, punong-puno ng galit. At akala mo, panalo ka na? Lumapit si Medina. Oo naman. And mind you, tumingin siya sa posa at saka ngumisi. This is just the beginning. Ikaw naman kasi, ako pa talagang naisipan mong gawa ng ganito? You probably think I'm an easy victim. But you're wrong. Sa akin mo mararanasan ng matinding bangungot na kahit kailan ay hindi niya magigisnan. Matapos mahuli ang dalawa, nagpalakpakan ng ilang tao. Ang media ay para nang nagwawala sa pagkuha ng footage habang nilalabas ang dalawa. Nanatiling nakatayo si Medina sa gitna ng bulwagan. Ngunit habang hinihila na palabas ang pulis ng Arkanghel at Rowena, biglang nagpumigla si Arkanghel. Napagtanto nito na ito na talaga ang katapusan ng lahat. At para bang noon lang nagproseso dito ang lahat ng nangyari. Medina! Sigaw nito. Nagkamali lang ako, please! Inutusan na Medina ang mga pulis na may hawak sa dalawa na tumigil na sinunod naman ang mga ito. Lumapit siya sa kanila hanggang sa nakatayo na siya sa harap ng lalaking minsang minahal niya ng buong puso. Ngumiti siya pero hindi iyon ngiti ng kapatawaran. I know everything. Malamig ang sabi. I know the truth. Hindi mabubura ng sorry niyo ang lahat ng ginawa niya sa akin. Hindi yan matatawag na pagkakamali kung ilang taon niyo yung pinagplanuhan na gawin sa akin. Umiling si Rowena. Medina, please. Hindi mo naiintindihan. Tumingin si Medina kay Rowena. Oh, of course I understand perfectly. Kaya dapat niyo ring maintindihan kung bakit mararanasan niyo ang lahat ng hirap na sigurado akong pagdadaanan niyo habang nasa kulungan kayo. Bumaling siya kay Arkanghel. Bahagyang nanginig ang boses niya ngayon. Hindi sa takot kundi sa sakit na matagal niyang kinikimkim. I loved you, Arkanghel. Mahina niyang sabi. I gave you everything. Napatigil si Arkanghel. I entrusted my heart to you. I trusted you with my life, with my dreams, with our child. Huminga ng malalim si Medina. At ito ang kapalit. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niyang makita ng lahat. You broke my trust. Nanginginig ang dagdag. You broke me. Kayong sumira ng lahat. Matigas niyang sabi. You planned to take everything from me. You planned to ruin my life. Huminto siya sandali. Pagkatapos ay ngumiti siya ulit ng mas malamig. Now, watch me ruin yours. Nanlaki ang mata ni Rowena. No, Medina, please. It won't slide. Putol ni Medina. Not even a single thing. Bumalik ang tingin niya kay Arkanghel, ang lalaking minsang tinawag niyang asawa. Minsang kasama sa mga pangarap niya. Ngayon, isa na lamang estranghero. At makinig kang mabuti. Tumayo siya ng tuwid. Habang nabubuhay ako, at habang humihinga ang anak natin, pinagdiinan niya ang bawat salita. I will never, ever let her know
that she has a father like you. Parang sinampal si Arkanghel sa mga salitang yon. Hindi ka niya makikilala. Hindi ka niya makikita. Hindi ka magiging parte ng buhay namin. Napabulala si Arkanghel. Medina, anak natin yan. Tumahimik ka. Wala kang karapatan na tawaging anak kang anak ko. Biglang lumuhod si Rowena sa harapan niya. Please, Medina. Huwag mong ituloy ang kaso. Pag-usapan natin to. Si Arkanghel ay sumunod. Medina, please, I'm begging you. Tumingin si Medina sa kanya. Parehong nakaluhod ang dalawa at parehong desperado. Pero wala na siyang naramdaman. Walang awa, tanging galit. At habang nakaluhod ang dalawa, pinagtawanan niya naman sila. It's too late. Tumayo siya ng tuwid tsaka ngumisi sa kanila. I will ruin everything about you. Ang mga mata niya ay nagdilim. And your entire family. Matapos noon ay tumalikod na siya. Habang papalayo, idinagdag niya ang huling mga salita. You plan to destroy me. Huminto siya sandali at ngumiti ng bahagya. But you forgot one thing. I am Medina Cervantes. At kapag akong sinira mo, saglit siyang lumingon. I'll make sure you never recover. Unang beses pa lamang niyang muling nakita ang kanyang anak matapos may pakulong sinang Arkanghel at Rowena. Sinadya iyon ni Medina. Hindi siya agad lumapit noon. Ayaw niyang masilayan ng anak niya ang isang inang puno ng galit, sugat at paghihigante. Gusto niyang haharap siya sa kanyang anak na hindi na punong-puno ng galit ang puso niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa crib. Mahimbing ang tulog ng bata. Ayon sa doktor, maayos na ito at pwedeng-pwede na nilang ilabas. Napangiti naman si Medina habang nakatingin siya sa kanyang anak. Mapula ang pisngi nito. Kita niya ang pagtaas-baba ng dibdib nito dahil sa paghinga. Hindi niya namalaya na pumapatak na pala ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa kanyang anak. Nanginginig ang kamay niya habang marahang hinahaplos ang maliit na pisngi ni Rose. Hi, baby. Binuhat niya ang anak. At sa sandaling yon, parang gumaan ang lahat ng bigat na naramdaman niya. Pasensya na ha kung ngayon lang ka pinuntahan ni Mommy. Kailangan ko muna kasing ayusin ang gulo para lumaki kang payapa. Hinalikan niya ang noon ng bata. But I promise you, my Rose, I will protect you. I will live only for you. At ang kanyang anak na nga naging dahilan niya sa araw-araw. Sa kanyang anak, niya na binuhos ang lahat. Samantalang, tahimik namang nakatayo si Brandon sa di kalayuan. Pinagmamasdan nito ang eksenang iyon. Nang ibaba ni Medina ang anak sa crib, saka lamang lumapit si Brandon. Medina, mahina nitong sabi. I'll always be here for you. Lumingon dito si Medina. I promised you before. At hanggang ngayon, kakampi mo pa rin ako. Tumingin dito si Medina. Pagod ang mata niya, pero umabot ang ngiti niya doon. Salamat, Brandon. Hindi ko kakayanin to kung wala kayo ni Gemma. Nang muli ring dumalaw sa kanila si Gemma, agad din itong niyakap at paulit-ulit siyang nagpasalamat dito. Salamat sa lahat, Gemma. Kung hindi dahil sa'yo. Umiling si Gemma. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Kaibigan kita. Parang kapatid na rin. Hindi kita pababayaan. At tulad ng ipinangako ni Medina, hindi siya umatras. Isa-isang bumagsak ang mga negosyo ng pamilya ni Arkanghel. Kinansela ang mga kontrata, binawi ang mga partnership, and expose ang mga illegal na galaw. Ang mga ari-arian ay na-freeze. Ang mga pangalan nila ay naging simbolo ng kahihiyan. Walang natira, walang itinera. Maging ang mga kamag-anak na tumulong sa pagtatago ng katotohanan ay nadamay. Isang buong bloodline ang gumuho. May mga lumapit sa kanya, may nakiusap at umiyak. Ngunit iisa lang ang sagot ni Medina. It's too late. You made your choices. Now, suffer the consequences. Ngunit sa huli hindi niya hinabol ang paghihiganti.
Pinili niya ang anak niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pinili ni Medina na mabuhay dahil may anak na siyang hindi pwedeng lumaki na may puot na nasasaksihan. Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumalik ang sigla ng kumpanya. Mas tumibay ang pangalan niya sa industriya. Si Medina na ngayon ang kinikilalang pinakamakapangyarihang CEO. May hawak ng pinakamalaking proyekto. May kontrol sa mga kumpanyang minsang pinangarap lang niyang maabot. Lumipas ang taon, pinili ni Medina na palakihin ang anak ng maayos kahit walang ama. Hindi niya pinakita kay Rose ang pait ng nakaraan. Hindi niya kwenento ang panluloko. Hindi niya ipinasa ang galit. Gusto niyang lumaki ang anak na puno ng pagmamahal. Minsan, habang pinapanood niya si Rose na naglalaro, napapatanong siya sa sarili. Kung darating pa ba ang araw na hahayaan niya ang sarili na magmahal ulit? Oo nga at muli niya namang naramdaman yon. Pero sa ngayon ay hindi pa niya magawa na akuin dahil naroon pa rin ang takot at pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung kailan siya magiging matapang na akuin at tanggapin iyon. Hindi niya minamadali. Hindi niya rin sinasara ng tuluyan ang puso. Alam niya lang na nandoon si Brandon. Handang maghintay, handang umunawa. Kahit gaano pa katagal ay nakahanda itong maghintay, hanggang sa handa na siya ulit na buksan ang kanyang puso. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!